Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat. Siyempre, isa na namang edisyon ng Pera-Pera lang yan. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Part pa rin ito ng Kumpletos Recados. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako pa naman po ay dumaan lamang ulit. No? Hindi talaga, pera-pera lang. Kala ko naman may pera talaga eh. Oo, marami. Ikaw lang wala rito. Ako po si Cedric Reyes. Ay, magandang araw. Hindi mayaman dito. Ay, hindi yun. Ikaw tong laging nasa RHTV. Paminsan-minsan lang ako dito eh. Diba? Kaya nga paminsan-minsan ka na dahil mayaman ka na. Paminsan. Ano ulit? Wow. Alam mo si Wilson talaga itong napakanta tuloy na. Ayan, syempre po, magandang tanghali. Sabi nila, Valentine is in the air. Oo nga. Love is in the air. Lagi naman di ba? Gastos din especially ang ngayong Valentine. Oo, di ba? Ang katugma niyan, gastos eh. Pagmamahal equals gastos. Ay, ganun. Oo, Valentine's equals Ikaw, gastos. may asawa ka na, di ba? Oo. Tuwing kailan ka nagse-celebrate ng Valentine? Hindi talaga kami nagse-celebrate ng Valentine's. Pero within February, hindi kailangan 14 eh. Kasi di ba, ang dami niyan eh. Hindi kasi para sa legal yan eh. Ganun ba yan? Ano sa legal? Sa legal na asawa. Mo na. Kasi yung 13, so ikaw sa 10, walang ganunan. Walang ganunan. Sa misis 10, 11, 12, 13, Valentine's na yan. Sa mga hindi legal. Pero pag legal, 14, dapat sa legal ka. Pero kami, hindi talaga 14. Ibang araw na lang. Ano? It depends kung anong bakante. Kasi nga, katulad nila. Usually, anong ginagawa nyo pagka Valentine's Day? Hindi. Kami, kung anong bago, kung anong merong bagong i-offer sa mall or something, dun kami. Pero hindi nawawala yung sine, di ba? Na medyo formal dinner, ayan, yun lang. Pero wala na masyadong magastos eh. So, formal dinner sa inyo, tapos sine. Oo, ganun lang. Ganyan yung mga guard natin. So, guard? Nagtanong-tanong na rin ako, paano nyo sineselebrate yung Valentine's Day? Sir, nagsisini kami, nagdi-dinner kami. Ganun na. Hindi ka pa kasama sa grupong yun. Day off okay, pinag-uusapan natin ng Valentine's Day. Ilang araw na lang, Valentine's Day na, pare. Oo. Di ba? Pebrero na ngayon, love is in the air. Ito na. Kaya ang mga promo na Valentine promo, lahat na lang inilalagyan ng promo. Correct. Diba? Mapa sing-sing, kwintas, hikaw, damit, sapatos, medyas, underwear, appliances, telepono, Valentine promo. Tama. Diba? Tama, lahat yan. Okay. Yung mga bulaklak na akala mo bulaklak. Yes, magmamahal na naman. 2 beses lang naman nagmamahal ang araw ng patay at saka araw ng Valentine's Day, di ba? Totoo yan. Nagmamahal ang bulaklak at saka tsokolate. Delikado yung mga bulaklak na yan. Titignan mo maigi, sa malayo bulaklak yan, pagtingin mo iba. Nakaroll yun na Sige. Ikaw ang tatanungin ko pagdating sa bulaklak. Ano ba pwedeng gawin sa bulaklak, pare? Hindi. Anong pwedeng gawin sa bulaklak? Ay, hindi. Paano mo malalaman kung tunay na bulaklak? Hindi, yun nga eh. Aamuyin mo. Aamuyin mo muna. Di mababango. Amoy mo ganyan. Aba, iwan ko. Hindi ko yung mga huli, ano ba inamoy mo? Mababango ba yung Oo naman. Oo naman. Mga tulip. Yung mga... Saan ka ba napunta? Dangwa? Oo, Dangwa lang. Dangwa ata o Avenue yata yung huli. Hindi ko matandaan. Alam mo saan talaga pwede makakuha libre ng bulaklak? Talaga all year round. Sementeryo. Sementeryo. Aagawan mo pa yung mga patay doon. Hindi naman nila alam yun. Diba? Hindi, huwag lang magkamali. Pag abot mo, may mahabang gano'n na may pangalan. Hindi, wala na. Hindi na alam yun. Bigyan mo na ng 20 yung Sepulturero. Okay, syempre ba, makakasama po natin ngayong araw na to, araw po ng Friday, para sa ating Pera-Pera lang yung programa. Bukod kay Cedric Reyes, may makakasama tayo pare. Last week, ang pinag-usapan natin, ano yung pinag-usapan natin? Kasama natin yung si Miss Gita. Gita. Oo, ng Coleco Foundation. Ang nasa recall ko Black Beauty Oo. Wala akong sinabi, mama. Wala akong sinabi. Hindi, Black Beauty talagang... Di ba hindi sabi niya may half Indian nga ba, sabi niya? Nabagin niya off-air. Ang daming blind item ni Ma'am Gita. Oo. Chismosa rin pala isang yun. Actor na mga. Yung
mga actor na ganyan. Pinag-uusapan nga namin ni Sir Arman kanina eh. Nagugulat ako, yung kinikwento ni Ma'am. Pero nung bandang una, hindi pa nagkukwento eh. Ayaw pa. Medyo siguro Tagal, pinakikiraman tayo. Kung pwede nga ipakita yung behind the scenes, di ba? Tagal, nakakita Pinakikiraman tayo, di ba? Bandang huli, siguro sabi sa isip-isip niya, balahura pala ito mga to. Sasabayan ko to. Nasabay na. Okay, kasama po natin ng director po ng Colaiko Foundation, si Mr. Arman Benco. Maraming salamat at magandang araw sa lahat ng tagapanood ng RHTV. Ayan, dito sa Kompleto Recados. Ayan. Kumusta na po si Ma'am Gita? Okay naman, kinakamusta rin kayo. Kinakamusta rin kayo. Dahil akala ko noon, sabi ko, medyo bantayan mo si Diego Bandido. Sabi ko, hindi po yun ang ano. Hindi po yun ang dapat, baka hindi ko pa nakikilala si Cedric. Sabi ko, sige, papanorin ko na lang on air, on the internet. So, sandali ko lang napanood dahil merong meeting. Buti na lang. Nung introduction lang, so medyo maayos pa. Maayos pa. Hindi ko nakita yung huli na eh. Hindi ko nakita. Nag-share na siya ng blind item. Hindi ko akalain eh. Pero lahat kami sa Colaiko Foundation, as always, are very happy to be part of RHTV dito sa Kompletos Recados. Ayan. Okay. Ako, kanina sir, pinag-usapan na namin, nag-intro na kami tungkol sa Valentine's Day. Right? Correct. Valentine's Pumasok Day. na yung buwan ng Pebrero. Buwan ng Pebrero. Sabi ni Cedric, doon sa mga hindi nakakapaghanda, talaga nagkakamot at kumukunot ang noo nila dahil gastos na naman. Yan, gastos na. Sa akin, nakahanda na ako. Yeah, wow, matindi. I-rephrase natin. Nakahanda na misis ko. Hindi, siya naman talaga naghahanda talaga tuwing may okasyon na ganyan. Binibigyan ko siya ng leeway. Talaga. Matindi, siya ang nagdidesisyon. Siya naman lagi nagdidesisyon. Hindi pwede, Dennis. Hindi pwede. Ang ating topic for the day, asan ba ako? Ito ba? Ito. Okay, ang topic for the day natin ngayong araw na to, since malapit ng Valentine's Day, pag-uusapan po natin ang love and money. Naku po, matindi yan. Kaya magandang pag-usapan yan, lalo na kayo, pareho na kayo may mga katuwang sa buhay, katulad ko. Isa lang, tagi-isa lang tayo. Yes. Tama ba, De? Oo, nasa TV eh. Laging tinatanong, pag minsan, miski na hindi pa mag-asawa, yung mga mag-boyfriend, girlfriend pa lang, dapat ba mag-umpisa na tayo mag-joint account? Or kasama yung sa pag-aasawa, laging sinasama yung pag-usapin tungkol sa pera. Yan ang gusto nating umpisahan. Siguro, even hanggang next week, pag-usapan natin yung paano ang love and money. Pero ang unang manifestation kasi, lalo na yung mga bagong kasal, di ba? Isang activity nyo, pagkatapos ng kasal, siguro the next day, kung may pasok pa, araw na may pasok, pupunta kayo sa bangko, di ba? Mag-o-open ng joint account. Meron lang tayong simpleng guide para sa ating mga tagapanood. Walang hard and fast rule dyan. Ibig sabihin na pag kayo mag-asawa, automatic joint account na. Sa mga nakita natin, sa mga pagkakamali ko, 20 years na akong may asawa, 20 years old na yung... 20 years na? 20 years na. 1 year pa lang kami. 1 year. 2009. Kami 14. 14 years. So, 14 years. Okay. So collectively, mga 35 years of married experience ang meron tayo dito. Isama pa natin yung amo namin, si Mr. Colaiko, almost 40 years. Wala ako sinabi kay Ninong. Plus 60. Plus 60, di 100. Yes, tama. Sa pagsamasamahin na experience. Kasi katulad ng pagpapalaki ng bata, miski na maraming libro dyan about parenting, kung iisipin mo, miski na basahin mo siya lahat, your child is very unique. Your partner, your spouse is very unique. Hindi mo talaga masasabi, oy, teka, sabi sa libro, o napanood ko sa TV, ganito dapat. Sa atin naman, ang hangarin lang natin, makapagbigay ng guide at makapag-share ng experience natin. Unang-una dyan sa joint account. Bakit maganda ang joint account, lalo na sa mag-asawa? Sa pag-aasawa muna. Una kasi, doon tayo sa legal. Sa pag-aasawa. Sa February 14 muna. Sa February 14. Maganda ang joint account kasi it signifies unity among the two individuals, di ba? Pareho kayo, alam nyo, lalo na kung iisa lang yung account na binuksan ninyo. Kadalasan pa, kung mapapansin nyo, kung kayo hindi pa nagbubukas ng joint account, tinatanong kayo, ano ang ilalagay mo, ano ba pangalan ng misis mo? Renee. Dennis and Renee Antenor account, or Dennis and or Renee
antenor account. ganun Magkaiba tayo. yun eh. Magkaiba ang end tsaka sa and or. Anong pinagkaiba? Pag sinabing Dennis and Rene, kailangan kayong dalawa ang pipirma, kayong dalawa ang makikipag-ugnayan doon sa bangko or doon sa financial institution na nag-o-open kayo ng account. Kapag and or, kahit isa sa inyo, pwede. Yan ang dalawang klase ng joint account. Of course, yung isang klase ng account, yung single or individual account, maganda rin yan, lalo na miski na may asawa ka, to maintain an individual account. For what reason? Laging sinasabi, gusto ng bawat individual na magkaroon ng some form of independence. Yes. Laging nababasa natin sa libro at nakikita natin na totoo naman in practice, kailangan mo maging independent bago ka maging interdependent. Hindi ka pwede maging interdependent na ikaw hindi independent. Otherwise, parasite ka nun, di ba? Umaasa ka lang dun sa kasamahan mo. So, maganda pa rin na mag-maintain kayo ng individual single account to maintain that independence. Ngayon, kung tatanungin, ano ang mas maganda? End or yung and or na account? So, again, titingnan natin, depende doon sa tao. Depende doon sa personalidad ng tao. Anong ibig sabihin? Excuse me. Kung bago kayo kinasal, yung isa ay magaling humawak ng pera, may magaling na humawak ng pera, yung magaling humawak ng pera, mas maganda na mas maganda na joint account na siya ang may control. Wala akong sinasabing gender na dapat pag lalaki, lalo na dito sa Pilipinas, kahit papano, aminin natin, medyo masakit, may pagka-chauvinist pa, di ba? Ako ang lalaki, ako magdidesisyon sa pera. Yes, nasa iyo ang pera siguro, pero ako nagdidesisyon. Malaking bagay yan. So, kung sino yung magaling humawak ng pera, siya yung mas may weight, mas may bigat sa desisyon. Not necessarily may hawak ng pera. So, kasi maring nasa iyo ang pera, nasa iyo ang checking account, nasa iyo ang credit card, pero ang control, pwedeng nasa ibang tao pa rin. Maaari yun eh. Miski na sa credit card, yun nga, yung sinasabi nating end account. Kapag yung isang tao naman hindi magaling humawak ng pera, ito pakinggan ng mga marami, yung husband or yung wife, hindi masyadong magastos, palpak ang paghawak ng pera, mas maganda na mag-joint account para mahawa siya doon sa partner niya. Sa sistema. Oo, ibibigay. Wala siyang karapatan or kakaunti ang pribileho niya sa pagdidesisyon, sa paggastos, paglagak, pag-ipon ng pera. So, hindi ganun kadali. Dapat matanggap whether babae or lalaki kung sino sa kanilang dalawa ang mas maayos humawak ng pera. Ngayon, sasabihin ni Cedric, bagong kasal pa lang ho kami. Hindi pa kami talagang lubos na magkakilala. Miski na matagal kayong nagligawan, noon naman puro getting to know you ang getting to know the family. Gano'ng katagal ba kayo nagligawan? Nako, 7 taon. 7 taon. 7 taon. 7 taon? Nakuha mo ang apelido niya nung 7 taon na yun. Kasi si Diego noon, nanligaw daw, di ba? Nung kinasal niya, doon yung nalaman ng apelido. Well, alam ko naman na, 7 taon? Oo, ito naman. Wag mo na, 7 taon. 7 taon yun. Maganda yan dahil nagkakakilalan. Hindi, pero kasi, hindi, 7 taon, pero siguro naka 4 or 3 years kami. Alam na namin na kami na we were starting na to save up for the wedding that we want. Ganun kami. And the life after the wedding na kami na, may konti na kaming naitabi dyan. 7 taon? Oo, 7 taon. Grabe ha. Ikaw? 4 years. 4 months. Matindi yun, ha? Hindi naman, basta ako. Kasi, pag nakita mo yung dawan, yun na yun eh. Yan. Diretso na yun. Parang gamot lang no, sa ubo, no? Dawan. Dahon. Nakakita ka naman ng tattoo. Wala. TV, nasa TV. Pagpatay ng camera mamaya. Sa TV. May blind item tayong bagong. So, yun, kapag maayos na napag-usapan kung sino yung mas may hahawak ng pera or magdidesisyon sa pera, kadalasan, ewan ko sa inyo, sa amin, napapractice namin to, yung isang party, whether husband or wife, nabibigyan na lang ng allowance. Yung may allowance. So, hindi ko sinasabing dapat lahat tayo gawin natin to. Kasi katulad... Nabibigyan ng allowance yung mas magastos kasi allowance na lang ang binibigay para
maumpisahan o maituro yung it all boils down to discipline kasi, di ba? So yung iba, yung mga ibang may mag-asawa, miski na sila ang padre de pamilya, ang ATM nila nakaprenda dun sa misis, binibigyan na lang sila ng allowance. Kasi alam mo naman yan, kapag gagawa ng dahilan ng lalaki, di ba? Sasabihin ko na, miski na lalaki tayo, nawala yung ATM, walang dukutan, or nagpagawa na ng ibang ATM. So maraming pwedeng gawing dahilan. Kaya mamaya, sa pagtatapos natin, talagang makikita nyo more than the peso sign, more than the plus and minus, yung ating pakikitungo sa ating katuwang sa buhay, maging ito tungkol sa pera, tungkol sa katapatan, tungkol sa being loyal, it depends on the relationship. Ganun din sa pera. Hindi porke ang pera ay finite o ang pera ay nanggagaling doon sa employer, walang kinalaman sa pag-aasawa. Alam natin, hindi totoo yung sinasabi noon na miski na nagmamahalan tayo, Dennis, miski na nagugutom tayo, basta nagmamahalan tayo, okay na. Alam natin, hindi totoo yan. Diba? Love, romance, sweetness is the first thing that you throw out of the window in married life. Kapag kayo medyo naghikahos o nagkakaproblema, wag natin sabihin naghihirap, nagkakaproblema sa paghawak ng inyong pananalapi, lalo na bilang pamilya. Wag yung isipin na love and money is separate. Tayo, lalo na ngayon, moderno ang panahon, di ba? Nauuso yung prenuptial. Yes, di ba? Si Cedric, bago mag-asawa, 7 taon, maraming napundar para sa sarili niya. Okay din yun. Kasama yun sa pakikipag-usap at pakikiareglo bago ka pumasok dun sa magulong buhay na pag-aasawa. Yan ang nakalimutan ni Chris Aquino. Oo nga daw, oo. Balita nga yun eh. Yung prenup, hindi niya yung tuloy, hati tuloy. Oo. Matindi yun eh. Matindi yun, pero ganun pa man na I think kung meron man tayong pagkakamali, kung pagkakamali yan, hindi naman siguro masama yung mga nangyari. The next best thing is to just learn from it, so it becomes a lesson. So sa pag-ibig at sa pananalapi, ganun din. Kung paano mo tinitingnan yung pag-ibig, kung tinitingnan mo, pinapahalagahan mo, binabantayan mo, tinataniman mo, ganun din sa pera. Lalo na if yung pera ng pamilya na nag-uumpisa sa pag-aasawa. So, wag niyong tanggapin na porke lalaki ako na dapat or yung iba, ako ang mas malaking sweldo. Di ba? Dahil aminin ko, ako mas malaking kumita pero ako ang mas magastos. Kaya talagang sinesekond. Ayun naman talaga kadalasan nangyayari. Sa malaki ang kita mo, lumalaki talaga yung gastos mo. Ang pinaka-secret dapat talaga dyan is, of course, communication between the couple. Alamin ko ano yung mga hilig nung kapartner nyo. Kung every now and then, mahilig siya sa relo, sa damit, sa sasakyan. Di ba kadalasan mga lalaki, ganyan. Di ba? Pag-usapan nyo kung ilan ang dapat i-budget, i-alat, at dapat yung lalaki or yung babae, kung sino man ang may luho, tanggapin hanggang saan ang limitasyon. Kasi ang nangyayari, di ba pag minsan dalawang individual, single pa lang, nagtatrabaho, kung para purpose of discussion, kumikita ng 10,000, kumikita ng 10,000. Pag nagsama tayo, 20,000 na. Ang gastusin natin, ganun pa rin. Kung yung 10,000, kumayos ang gastusan, si Cedric gumagastos ng 8,000, yung babae gumagastos din ng 8,000. Bira mo ngayon, mas malaki na iipon natin ngayon magsama na tayo. Dapat yan pag-usapan nyo dahil katulad ng sinabi ni Dennis, kapag kayo nag-umpisa na itong bagong yugto ng inyong buhay, tuloy-tuloy na ang gastusin nyo. Pag dumating na ang bata, from the day na conceive, nalaman mong may nagdadalang tao, hanggang wala na, forever na, tuloy-tuloy ang gastusin. Oo, totoo yan. Ikaw ba na may nabago sa paggastos mo nung binata ka? Ngayon na ngayon na, meron. Binibigay mo ba lahat? Ang alin? Ang alin? Binibigay mo ba lahat? Being honest, yes. Oo, kailangan Ayoko magtago from her or sa amin dalawa. Ilang taon na kayong kasal? Isang taon. Darating ka rin doon. Tanungin mo after. Kaya pala nung isang araw. Hindi! Ano yan? Nung isang araw, inakyat kita sa office. Sabi mo, punta ako security ba? Papalit ako ng pin yung ATM.
Magko-commercial ba tayo? Magko-commercial tayo. Pag-usapan natin, ha? Pagdating ba sa kultura dito sa Pilipinas, sino ba talaga mas magastos, lalaki o babae? Tama. Pag-usapan natin yan. At saka, ano yung nagiging epekto? Ano ba magiging epekto sa lalaki? Yan. Or ano nagiging epekto sa babae pagka pinapirma ka ng prenup? Tama yan. Tapos, yung sinasabi ni Sir kanina, na anong epekto sa'yo pag sinabing dapat joint tayo. Kung wala yung pirma mo, wala din yung pirma Correct. mo. Ano naman yung epekto sa atin nun? Yan. Na bilang lalaki. Oo. Okay, magbabalik po kami. Maraming pa po pag-uusapan natin dito sa Pera-Pera lang yan, dito sa RHTV. Diyan lang kayo. Alright, balik po tayo sa Pera-Pera lang yan dito sa RHTV. Pagpapatuloy po ng Pera-Pera lang yan, Friday. Partner, ano ang ating hanging question? Kay Ma'am Gita. Nagulat. Ano yun? Hindi, hanging question yun. Hanging question. Sino, pagdating sa kultura ng Pilipino, dito sa kaugalian na natin dito sa Pilipinas, correct, sino ba talaga ang dapat mas hahawak ng pera? Lalaki o babae? Nanay, tatay mo, sinong mas humahawak ng pera? Nanay ko. Ako nanay ko, pero ang control nasa tatay ko. Alam mo yun? Tama yun eh. Siya yung nagdidikta. Yung sinasabi natin kanina, di ba? Maaaring isa yung may hawak, pero yung isa ang nagdidesisyon ng kung anong gagawin dun sa pera. Pagkadalasan kasi, kaya siguro yung kaugalian pinag-uusapan, kaya doon sa asawang babae, binibigay yung pera, parang some form of security noong wife. Kasi kadalasan, pero ngayon nababawasan na yon, the wife stays at home, housewife. Pero ngayon, marami na rin houseband eh. Marami na rin. So, baliktad ang nangyayari doon, may iniiwan yung pera doon sa, naiiwan doon sa tahanan. Pero for karamihan, ngayon dumadami na rin na both parents are working, yun, doon pumapasok yung pinag-uusapan natin, sino ang may control sa checking account, sa credit card, sino yung principal na may pangalan, extension lang yung partner nila. Yung mga ganyan, wala talagang, lalo na sa panahon ngayon, miski na yung mga women's group, sigurado, yan ang tinataas nila na bandera. Hindi na because of the gender. Kung sino ang mas responsable, mas may disiplina, maging babae o lalaki, siya dapat ang may hawak ng pera. Hindi ibig sabihin, siya lang ang magdidesisyon. So, ang pagdidesisyon, laging kasama nun sa dalawa. Siguro ngayon, yung mga pinag-uusapan yung kaugalian, nung mga unang araw, di ba, ang lalaki, dahil siya lang ang nagtatrabaho, pag umuwi siya at meron siyang iintregang sweldo, bibigay nga pa rin doon sa misis, kung ano yung binigay niya, parang yung misis na ang bahala na ipagkasya. Babudgetin. Oo, babudgetin. Pag binigay, bahala ka na dyan. The husband expects, noon to expects na yung wife, kaya niyang itawid yung mula pagkabigay ng sweldo hanggang sa susunod na bigay ng sweldo, pambayad sa kuryente, allowance sa mga bata, pamalengke, lahat. Kaya hirap na hirap din yung babae. Ngayon, nababawasan na yan dahil because of technology, at pinag-uusapan natin of the air and technology dito sa industriya yung sa media, miski na sa telepono ngayon. Diba? Pag minsan, ang mga bata nga, katulad ng mga anak ko, pinapalista ko lahat ng gastusin nila. Di ba? Lagi natin tinuturo dito yan. Bago ko sila bigyan ng allowance, pag Sabado or Linggo, papakita muna nila sa akin yun. Dati sinusulat nila yun. And yung nakaraang linggo, pinakita na lang sa akin yung cellphone, nakalista doon yung lahat ng pinaggagastos nila. Forward ko na lang sa'yo, forward na lang. Forward ko na lang. Ano balay mo, Daddy? Ano o ganyan? Tanong mo ako ng linya mo. Dalawa pala hawak niya. Yun, dapat sa mga kaugalian noon na ang mga lalaki, di ba, pag tinignan mo ang pitaka, di ba, nandyan yung regular na pera, pero may mga ipit, di ba? Nakita nga ba sa mga matatanda noon? Kaya ko sinasabi matatanda kasi kinwari hindi natin ginagawa ngayon. May mga ipit dun sa... wala na yun, sir. Wala na. Wala na. Makikita mo yung wallet, 2 ATM. Talaga? Dalawa na? Nagpagawa pala ng bago. So marami tayong nakitang kaugalian na hindi natin masabi na dapat sundin pa natin ngayon. Kasi simply put, iba ang relasyon o paghawak ni Cedric at ng kanyang asawa sa kanilang pananalapi. Maaaring ibang-iba sa amin. It doesn't mean mas maganda yung akin kumpara kay Cedric. So, parang katulad ng sinabi ko sa umpisa ng programa natin, parang yung pagpapalaki ng bata eh. Ako hindi na mamalo. Ibig sabihin, mas magaling ka na magulang kumpara dun sa namamalo. Yes. Walang hard and fast rule.
Kaya plain and simple, kailangan yung pag-usapan mag-asawa. Yung 7 years na pagliligawan nila, Cedric, that's a good puhunan para siguro kung hindi man pera ang pinag-uusapan nila, napapractice nila kung paano sila dapat mag-usap. Pinag-usapan niyo ba yung pera? Hindi. Dumating din yung point na pinag-uusapan, siyempre. Di ba? Kasi hindi mo maiwasan sa mag-asawa. You will support your family. Siyempre, mga mother natin, mga parents natin. Yan. I was about to go to that. I will support mine, you will support yours. Diba? Kailangan yun eh. Hindi pwedeng, kasi ayaw natin isipin ng mga parents namin na once kinasal kami, putol na ang kung ano man ang meron kami. Kaya ako baligtad. Baligtad na naman. Baliktad kasi utak. Kasi nung nagtatrabaho ako noon pa man DJ na kasi ko. Yun. Sinusuportahan ko lang yung sarili ko. Wala nakukuha yung nanay ko. Talaga? Oo. Wala. Ngayong nag-asawa ka na? Ngayong nag-asawa ko, doon lang siya nakakuha ng suporta sa asawa ko. Kaya nga sabi nung nanay ko, buti na lang nag-asawa ka na. Kasi noon, hindi ako nakakuha sa'yo eh. Tapos pagka dumarating pa, kunyari, kinsenas, di ba? 12, 13, 14, nangungutang pa ako niyan. Talaga? Oo. Considering na ako lang ang ibinubuhay ko sarili ko, kung tutusin. Ora de peligro kasi. Malapit na yung sweldo. Yung panahon na yun, malaki na rin ang kita ron eh. Yung mga hosting talaga malalaki. Pero kinakapos pa rin ako. Yun nga kasi ugali ko na pag nakakita ko ng pera, hindi ako mapakali. Galit ka? Gusto mo mawala siya kagad? Parang may allergy ka pag nandyan. Kailangan mo wala. Hindi mo naman pwede sunugin o itapon. Hindi naman pwede sunugin. So, gagastusin na lang. Oo, nga ganun. Pero kompleto ako noon, mula pa hanggang ulo. Name it. Kaya pala talaga yung mga may-ari dito ng RH TV, gusto nila ikaw ang umupo dito sa pera-pera lang. Ewan ko, may galit siguro. Pero, I'll pick up from what Cedric said. Alam nyo, major issue yan sa mga couples kapag na-involved na yung other party. Maaaring kayong mag-asawa, okay kayo. Si Mrs. hindi maluho. Mailabas mo lang minsan, maisinin mo nga lang. Katulad nga yan, kasama niya yung guardian nyo, nanonood ng sisi. Masaya na. Okay na. Yung extended family, di ba? Yung dating tinutulungan ni Mrs. na umaasa sa kanya. Alam mo, ang realidad kasi talaga, pag ang prioridad mo, yung pamilya mo, yung immediate family mo. Katulad kayo, hindi mo puputulin yung dating binibigay mong tulong, pero katulad ka, kay Cedric, may 1 taon pa lang, and decades more. Siyempre, hindi mo naman iniisip na after 10 years, i-renew ko ba yung marriage contract ko? Diba? Dito sa Pilipinas, for life na. So, ang paghahandaan mo, hindi lang yung itinutulong mo doon sa original na pamilya mo, sa extended family, but the decades of life na susundan mo. So, kaya kailangan tuloy-tuloy ang communication nyo. Miski na hindi kayo nagkakasundo o nagkakapareho, you can agree to disagree. Diba? Sabi nga doon sa libro, you may not agree all the time, but you can agree to disagree also. Pagdating dito sa pera na itinutulong ko sa pamilya ko, wag mo nang papakilaman to. Ang pwedeng compromise doon, nakikita ko lang to, hindi ko sinasabing dapat lahat ganito. Meron silang sinaset na limit. At don't make it too available to them. For example, kapag may lumapit ng utang, pang matrikula, sabihin nyo na kung kaya nyo tulungan, tutulungan nyo yung pang-matrikula ng extended family nyo, pero hanggang doon lang. Kasi ayaw natin, hindi na tayo tumutulong kapag sobrang umaasa na sa atin at wala na yung independence. Yung sinasabi natin kanina, nagiging overly dependent na sa'yo. So, lagyan nyo lagi ng limit. Dito naman sa buhay, kaya nandito pa tayo sa mundong ito, di ba? Because we're limited in this one world. May limitasyon talaga tayo. Hindi pa tayo makapunta doon sa buwan na doon tayo manirahan. We're limited. Our resources are limited. Miski na yung desire natin makatulong, may limit yan. Yung ibang simbahan nga, di ba? Naglagay na sila ng hindi ko lang alam kung maximum or minimum limit yon, yung kanilang tithing, di ba? They pegged an amount, 10% for example. Yung ibang kapatid natin na iba ang pananampalataya, kasi lahat may limit. Hindi naman kinukuha lahat at hindi mo rin uubusin lahat on one particular item. Remember, we do not live alone today, but for the 1,000 tomorrow. So, continuously
discuss with your spouse. Kapag ang bata, mga anak, Cedric, in a few years time, magkakaanak ka. Pag ang anak mo natuto na ng 1+1, hindi dahil mukhang pera tayo or pera lang tumatakbo dito sa mundo, introduce discussion about money. The family that that has less problem, I'm not saying merong pamilya na walang problema, the family that has lesser problem sa pera are yung pamilya na napag-uusapan nila ang pera. So, ano yan? Yung mga ibang mga parenting, yan din ang sinasabi. Ngayon, ini-inject na rin yan. Nakapagsalita kami sa isang parenting congress. Akala noong una, baka hindi magandang isama yung pera dahil meron daw mga chikiting pa, mga maliliit. Pero alam nyo ba, ang bata may stress din. May stress din ang bata. Pag exam, di ba, nagka-cram or may bully sa klase, nasa stress ang bata. Ang pera rin nagbibigay ng stress sa mga bata. Kasi lalo na pag pinag-aral mo sa private school, may peer pressure, ganun ang gamit, ganun ang cellphone, nakakabakasyon daw sila sa ganito, ganyan. May peer pressure dun sa bata. And it all relates to money. Kaya after having a good relationship or an exchange all the time sa inyong katuwang sa buhay, sa inyong spouse about money, ay later on involve your kids. You will have less, I'm not saying you will never have, you will have less challenges in the family about personal finances. So pagka maaga mo educate yung mga anak mo regarding money, or ma-explain mo kung saan nanggagaling yung pera, or paano natin kinikita yung pera, maganda yun sa bata? Oh, yes. Most definitely. Kasi yung value, iba dun sa amount. Alam natin yan, yung 100 pesos, tingnan mo 5 years from now, 100 pa rin ang nakalagay dun sa pera, pero bago na ang design ng pera natin. Bago na ngayon. Next week, isasuggest ko isama natin yung taga-Bangko Sentral, nakausap ko na. I-discuss natin yung iba't ibang pera. May kaso pa ba sa ibon hanggang ngayon yan? Sila sasagot yan. Alam mo na ba yung issue sa ibon? Iba yung tuka. Iba yung kulay ng tuka. Yung kulay. Kasi bata pa raw. Hindi pa nag-morph. Pero nasabihan ko na sila, they're more than willing. They're more than willing to... I am more than willing to buy suka again and hilahin mo ako. Sabihin natin, para wala ng problema ang Pilipino sa pera, mag-imprenta na kayo ng maraming pera. Correct. Mga magandang itanong sa kanila yan. Diba? Ano ba pagkakaiba? Pagka bibigyan mo kami ng tigi-tigi 1 milyon, dito lang naman iikot yan. Tanggalin mo na yung barya, gawin mo 1,000 lahat yan. Hindi lahat kinukuha ng general. Heidi! Balik tayo sa pag-ibig at sa pera. Ayan, sobrang hindi na natin hintayin yung pagtatapos natin. Lagi kasi sinasabing yung pera root of all evil. Yes. Love for money alone is the root of all evil. So, iba ang minamahal natin. Minamahal natin yung ide-date yung legal sa February 14. Yan ang minamahal, hindi yung Tanong mo sa mga guard. Hindi ko lang naman nakukuha sa akin yan sa mga guard ko na pagka tumatambay ako ron. Ang 10 to 13, para sa mga kulasisi yan. O sa 14, legal yan. Correct. Legal na yan. So kung meron pa lang na nanonood sa atin, babae, na akala niya legal siya. At dinedate siya ng 10 to 13. Salamat kay Dennis. Ngayon alam niya na. Yes, kulasisi kayo. Pag sinabi ng asawa nyo, Han, sa 11 tayo, naku, wag kang papayag. Wag kang papayag. Gawin mong 14 kahit Lunes. Kahit Lunes yan. Lunes yan di ba? 14. Pag sinabing, ikaw naman, 14. Lunes yan, may trabaho. Huwag kayong pumayag. Kita mo yung asawa ko, 14 tayo. Humanda 14. ka. Basta 14 yan. 14. Legal yan So kung kulasisi naman yung nanonood sa atin, at dinate siya ng 14, ay, matindi yan. mahaba ang buhok niya. Iiwan na. Matindi. Someone's moving in. Someone's moving in. Pagka dinate kayo, sweetheart, sabihin, sweetheart, sa 14 ano tayo? Hindi pwede. Lunes yan, may trabaho ko niyan. Huwag kang pumayag. Hindi naman buong gabi may trabaho, di ba? O baka may ibang trabaho. Saka mga promo ngayon, naka-Valentine's Day promo lahat yan. Correct. Pero hindi ba delikadong lumalabas ng 14 dahil dami ng tao, traffic? Hindi naman kailangan lumabas, sir Basta yung 14 sa'yo. Hindi mo kailangan lumabas ng 14. Kaya kami hindi kami nag-14 kasi nga sabay-sabay yan lumilindol yata pag 14. Buksan mo yung ilaw, sir.
Pero sa ibang parte lang dito sa Metro Manila, malakas ang lindol kapag February 14. May bandang Pasig. Meron kami nung last Valentine's Day, ang pinuntahan namin sa Sonia's Garden. Baka sa Tagaytay. Napakasarap siya, napakaganda. Pero I'm sure punong-puno yun. Pumunta ka ron. Ay, hindi ka naman pwedeng walk-in doon, sir. Kailangan na... Miski na ordinary day. Oo, hindi ka pwedeng basta kailangan nakapagpa-reserve ka. Correct. Alam mo kaya ngayon, February Friday ngayon, February 4 pa lang, pinag-uusapan na natin yung February 14, Love and Money. Kasi yun nga, pahalagahan nyo yung katuwang nyo sa buhay. Yes. Hindi dahil may pinakamahal kang ibibigay na regalo, pinakamahal na restaurant. Ngayon pa lang, mapapakita nyo. Kung ikaw, lalo na kung ikaw yung magbibigyan. Pakita nyo na talagang pinapahalaga nyo, hindi for on the day itself lang, legal o illegal, pinaghahandaan nyo as early as now. Yes. In fact, nung January pa lang, gusto natin ipasok na yung paghahanda for February. Kaya siguro, pagdating ng Abril pa lang, pag-uusapan natin yung pangmatrikula sa Mayo at Junyo. Diba? Kasi kung pag-uusapan natin, gastusin sa February 14 sa... Bakit? May problema ka naman sa tuition? Hindi, kasi marami nanonood sa atin na nagtatanong about yung sa tuition fee and kung saan magandang yan. Pero, ano may problema ka sa tuition eh? May mga sabihin, may scholar ka na? Hindi naman. Hindi, may mga OJT kasi ako dito, sir. Kaya nagtatanong ako, baka delikado. May pinaaral ka bang OJT rito? Ikaw, meron mo pega? Wala. Wala. Graduate na. Joke. Ang galing, graduate na, biruin mo yan. Anong favorite mong ulam? Anong favorite? Hindi ako marunong magluto. Anong favorite mo na ninahanda niya? Yun. Ako? Naku, chop suey. Talaga? Pag natikman mo yung chop suey ng asawa ko, ilista mo yung pangalan mo sa papel. Makakalimutan mo. Pero nadulas ka kanina, graduate na, ha? Tingnan mo yung chop suey na handa ni... Yung panganay ko, graduate na, sir. This coming March, graduate na. Congratulations. 12 years old, graduate na ng elementary. Yeah. Alam mo yan, bagong yugto ng buhay yan para sa bata. So, high school life, di ba? Laging sinasabi, yan ang pinakamasarap Kaya nga, kinontak na ako nung bisita natin dito dati, sir, eh. Lilipat ako, eh. Lilipat ka. Oo, kaya kailangan medyo malapit-lapit sa eskwelahan. Yan. So, pero may ginamit na salita si Cedric kanina. Actually, iniisip ko yun before the show. Iniisip ko yung Tagalog, pero binanggit niya ng English. Alam mo, pag kayong sa inyong pag-aasawa, kapag kayo ay nag-umpisa na talaga, nagsasama na, you're moving in. Alam mo, yung pag-move in, hindi lang dun sa bahay, hindi lang sa kwarto, sa pitaka at sa inyong bank account, you're also moving in. So, bakit ko pinapasok yun? Alam nyo yung pag-aasawa, yung isang hanging natin question, yung nuptial, di ba? Ngayon, alam mo, hindi pa naman talaga usong-uso yan dito sa Pilipinas, Di ba? Parang tinatanong mo ano yung kaugalian kapag merong ganyan. Alam mo, hindi ka tanggap-tanggap para kasing, bakit? Meron ka bang planong hiwalayan? Or, di ba? Hindi ka tulad sa mga Western countries. Parang almost automatic yung prenuptial. Di ba? Pero, I found out, I have some friends na they're regular people, hindi sila mga celebrities. Miski na sa Amerika, yung prenuptial sa mga celebrities lang usong-uso, lalo na dahil meron silang napundar. Pero for the ordinary American, for example, critical lang naman ng prenuptial kapag yung isa, malaking-malaki yung naipundar na Or miski na silang pareho, malaking-malaki na yung naipundar di ba? Parang, kasi alam natin, pag kinasal kayo, nag-isang dibdib kayo, nag-isang pangalan kayo at nag-isa lang kayo sa pagmamay-ari. Pero kung kakaunti pa lang naman yung pagmamay-ari nyo, isang sasakyan pa lang, di ba? Maliit na bahay. Miski na maliit na bahay, madaling pag-usapan yan kadalasan. So, hindi pa masyadong malaking issue dito yung prenuptial. Na babanggit lang dahil yung mga celebrities siguro na nagpapakasal at hindi na pangalagaan ng kanilang relasyon. Paano pagka pinapirma ko ng pre na pare? Anong mararamdaman? Hindi, nagtataka siya dahil pareho kayong lalaki. Oo. Hindi kita pwedeng pakasalan, ha? Bakit ako? Ayan, Hindi ba? Hindi, anong feeling ko pag pinapirma ako ng gano'n? Ng misis mo. Hindi, medyo parang, ang iuna isipin ko na may itinatago at parang feeling mo, bala kong agawin. Parang ganyan. Kaya dito sa kultura natin sa Pilipinas, hindi pa masyadong automatic o natanggap yan, yung prenuptial. Pero nangyayari na rin. Lalo na ang henerasyon ngayon,
mas inuuna yung karera, mga kabataan ngayon. Pag tinatanong mo ngayon, ang mga bata daw ngayon, ano ang desirable age to get married? 28, 29. So medyo tumatagal kasi gusto nilang mag-enjoy muna sa pagkabinata, ayusin ang kanilang karera. Ako 16 noon. Ako rin. Nung bata ako, gusto ko at age 20, meron na akong pamilya. Ako rightly 16. Or wrongly, I don't know kung tama yun. Ako 16. Talaga? Kasi 15. Ha? Ano? Kasi 15? Ano 15? Bakit? Wala. Uy, naalala ka. Patay ka na naman kay... Alam mo, bantayan mo na yung chapsoy na ihahanda sa'yo. Baka may bubog na yun. May bubog na. Nahihirapan mo. Gusto pa kitang makasama rito. May crunchy, no? May bubog na yun. Delikado rin sa mga mga lalaki pagdating sa Valentine's Day, mag-ingat-ingat kayo sa mga kinakain ninyo. Baka doon kayo mahuli. Okay, magbabalik pa po kami. Diyan lamang kayo. Pag pinag-uusapan pa rin natin ang love or money or love and money. Pwede rin naman, ano? Correct. Okay, sa pagbalik po ng pera-pera lang yan. Marami pa tayong pag-uusapan. Diyan lang kayo. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Tayo sa pera-pera lang yan. Ito pa rin, pinag-uusapan pa rin natin sa ating programa, ang love and money or love or money. Yan, money or love or money. Oh, love or money. Pagka pinapirma ka naman, yung tungkol dun sa pag-open ng bank account and or, okay lang sa yun. Yes. Ano ba yung banko mo ngayon? Joint ba yung sa inyo? Yeah. Yung sa akin kasi hindi eh. Meron kami. Bangko lang na asawa ko. Meron kaming separate. Maganda yan. Meron kayong individual accounts, meron kayong joint account. Meron kami. Suggestion lang natin, lagi naririnig to ni Dennis mulat sa Paul, lagi natin sinasabi na miski na sa pang-individual, lalo na sa pag-aasawa, kayong mag-asawa na nagmamahalan dapat, at pinag-uusapan natin ngayon, love and money, yung plano nyo sa buhay, ilang anak, saan titira, saan mag-aaral, ano ang mga bakasyon, mga luho na pwedeng gawin. Lahat yan may kinalaman sa pera. So, isama nyo openly sa discussion nyo. Kasi pag minsan, sana nababawasan na talaga ngayon. Miski na sa mga bata, di ba? Nakita ko to sa mga magulang ko, and I hope my mother will not mind. Papalabasin kami mga bata. Mag-uusap kami ng papa nyo tungkol sa pera. Labas muna kayo. Parang hindi pwedeng marinig ng mga bata yung usapin tungkol sa pera. Kaya sinasabi ko na kagad nung unang segment natin, basta nakaintindi na ng numero ang mga bata, umpisahan nyo nang involved sa diskurso sa pera. Sa pag-aasawa, ganun din, equal footing dapat. Kahit yung isa mas mataas ang sinusweldo, you are in equal footing as far as money is concerned. Hindi kasi porke mas magandang lalaki ka, mas malakas ang boses mo, may karapatan ka na doon sa pera. So, always treat your spouse on equal footing as far as money is concerned. Sabi nga ni Sir, hindi dahil mas magandang lalaki ka. Talaga naman, pinakasalan ako eh. Magandang lalaki ako. Sabi ni Sir kanina, hindi porke mas magandang lalaki ka, ikaw ang mas may boses. Baka dalawang lalaki. Dalawang lalaki pala. Dalawang lalaki yung mag-asawa na yun. Ano? Pero ako kasi Sir, sa akin, sa bahay, pagka pinag-uusapan talaga pera, minsan sinama ko ni anak ko. Ang haba ng usapan, Sir eh. Dahil tanong sila ng tanong eh. So, bakit, kailan, lalo na kung tungkol sa pagbibili. Yes. So, isama mo sila doon sa kwentahan. For example, yung anak ko kaka-birthday lang nung January. Naalala mo, meron ako laging kinukwento sa'yo, sa mga cellphone, mga luho, meron siyang
jet fund. Yes. Yung mga nahutot niya, Cedric, sa mga ninong niya. Pinuwersa ko siya. Nung una, pinuwersa ko siya. Huwag mong gastusin. Medyo malaki ang maganda yung mga napili naming ninong. So, may puro pera. Sinabi niya talaga, yung regalo niyo ho sa akin, ipera niyo na lang. Ipera nyo na lang kasi ilalagay ko sa isang mutual fund. Naalala mo yung gadget fund. So medyo malaking halagang pera yon. Kung anong kinita nung pera na yon, yun lang ang pinambibili niya ng cellphone niya. So noong huli siyang bumili ng cellphone a year and a half ago, last year, di ba, bidang-bida sa atin dito yung mutual fund. Lumago ng 60%. So ipagpalagay mo na lang kung 20 million pera niya, 60% nun is 12,000. Diba? So 12,000 yung pambili niya ng cellphone. Yung 20 million niya buo pa. Yung gadget fund na pondo niya buo pa. Kinuha niya lang yung paglago na 12,000. Yung gusto niyang biling cellphone, 20,000. Kahit anong lambing niya sa akin. Nagsakripisyo na nga ako eh. Nintay ko na nga for 1 year eh. Dagdagan mo na. Diba? Sometimes, tough love, hindi cruel love, hindi brutal love. Tough love will have to apply in our life. Kasi kung pag binali ko yun, hindi ako naggagaling-galing Ako, konsensya, nag-away pa kami ng nanay niya dahil ano ba naman yun, dagdagan mo na lang ng konti, di ba? Kasi pwede namang yun ang regalo ko sa kanya, di ba? Yung dagdag doon sa pera, pero mababasag yung napag-agrihan namin. So, yung usapan namin. So, pag ganon, nagtampuhan, alam naman natin, in parenting, sundan mo kagad. Hindi sundan mo ng suhol, ng pabaon or pasalubong, katulad ng ginagawa ngayon sa Senate hearing. Sundan mo kagad ng lumabas kayo, hindi para gumastos o mag-inom o lumabas kayo para mag-tong-eat, na nandun lang kayo sa labas ng garden, magkwentuhan para maramdaman niya. Magtampuhan man tayo o hindi. Even in your love, even in your katuwang sa buhay. Di ba? Maaaring posible naman, kahit ganito kalambing si Dennis, kasayahin. Di ba? Meron panahon na gusto mo, tahimik ka, hindi mo naman kaawa yung katuwang mo sa buhay. Gusto mo magpahinga, tahimik ka, nag-iisip ka lang nung mga nag-graduate. Yung nadulas ka kanina, nag-graduate na anak mo. Anak ko, panganay ko yun, sir. Hindi OJT. Pag minsan gusto mo lang, miski na 5 minutes of silence, di ba? Tapos, ito yung katuwang mo sa buhay, masayang-masaya. Baka may regalo pa nga sa'yo, di ba? Tapos, hindi nga nakita yung happiness o yung excitement sa'yo after that. Magkakaroon kayo ng konting tampuhan. You don't say, ganun ba? Nagtampo ka na, first time in our life, maghiwalay na tayo. Never. You continue on. So, yung tanong mo, mga bata, pag ini-involve, sige, titipid tayo ngayon para sa December, halimbawa lang, ito yung mga common, di ba? Makakapasyal tayo, we go into this vacation, come December. Bakit hindi pa March o April? Talagang walang pasok, mas matagal. Or, bili mo na ako ng bagong cellphone. Itong cellphone ko, di ba, hindi na leather case ang kailangan dito, backpack pa rin ang kailangan dito sa laki ng cellphone. Ang mga bata can be so, tuso kapag gusto magpabili. Ang masasuggest ko lang dyan, just stick to what you have agreed. I saw that last month nung nag-birthday yung panganay ko. Isa lang ang panganay ko. Okay. That's good, sir. Gusto ko bang kay Dennis? Wala. Kasi madalas ka rin binabanggit sa akin na isa lang ang panganay niya. So, yun ang alam ko, Tough love. It's not cruel love, it's not brutal love. Panindigan natin yung napag-agrihan natin sa mga bata. Lalo na bata yan, gagayahin o susundin lang tayo. Hindi tayo ang susunod sa kanila. So, this coming Valentine's Day, sir, anong masasuggest mo para sa mga mag-asawa? Una yung mga katulad ng sinabi mo kanina, hindi naman kailangan lumabas. Hindi naman kailangan lumabas. Katulad, may pirated DVD naman. Exactly. Or meron mga gawain na mga madalas siguro hindi mo ginagawa. Halimbawa ako, hindi ako nagluluto. So siguro for a change, for that occasion, magpa-deliver na lang ako ng pagkain para siya. Alam ko ikaw magluluto. Yun nga. To make an attempt to at least cook, di ba? At hindi prito lang, yung talagang pag-aralan. Ako, nagluluto rin ako. Yun nga lang, yung last na kumain, sumalangit naman yung... May pagkain ka, wag mo ko alukin, ha? Paano naman, sir, yung this coming Valentine's Day, siyempre, pag pinag-uusapan yung mga girlfriend-boyfriend, eto ba ganitong kaaga, pwede nang pagkasunduan ang pera? Yung girlfriend-boyfriend pa lang?
Yung sa inyo, yung 7 years. Yung 7 years niyo ba yun? matagal-tagal kasi yun. Hindi, 4 months ka ba, Kamo? Sa'yo, 4 4 months months? eh. 4 Matindi, months. ha? Matindi. Ano eh. Wag. Nanonood kasi lagi yun. Ay, di rin nakaraan. Sa ako 4 months. Pero yung mga nakaraang girlfriend ko, 7 Months. weeks. Wow. Ang Dahil bilis, yung tanong ni Dennis, that's interesting. Dahil Hindi, kapag-usapan niyo ba? 7 years, ha? 7 years. Hindi, pero, well, not siguro, masasabi ko, on our 3rd and 4th year, doon na namin na pag-uusapan yun. Nung nalaman yung, or nagdidesisyon na kayo, Yes. tibay ng patibay yung desisyon nyo Yan. na magsasama kayo. Sino Correct, nag-open? Nag-open, sino nga ba? Hindi ko matandaan eh. Siguro hindi ka na gumagastos. Hindi naman. Kasi Nahalamanan matagal niya. na. Hindi, Matagal na. Hindi, pero nung tumagal yun nga, parang 4th year or I think 3rd year namin na when we date, talagang hati na kami eh. When we date eh. Nagtatrabaho din siya. Nagtatrabaho din siya. Or for example, meron ako nakuhang may bonus or something, alam mo sa media, di ba? May konting talent fees yan and all. Pag ganon, ako, I will offer na, I'll earn extra. Ito na, pwede yan. Yun yung pang ano namin. Pero hanggat maaari, at that time, ayun nga, for 3 years kami, naghahati na kami. Kasi ayaw namin maging burden sa kanya. Or sa akin, laging ako, laging siya. Dapat yun, kami. So, doon, napag-usapan na namin ng tungkol sa pera. Ako yung mga nakaraan, puro sila. Yes, sir. Tama. Matindi, ha? Oo, syempre, DJ tayo nun. Yun yung tanong ni Dennis kung wala pang kasal, nag-uumpisa pala ng relasyon. Yes, it's very much encouraged to talk about it. That early. That early. Kung tatanungin nyo, to the point ba na mag-open sila ng joint account, I discourage. Kunwari mag-boyfriend, girlfriend pa lang, di ba? Pag minsan kasi, sarap para sa mga kabataan. Yes. Mapupusok. Halika, mag-open tayong joint account. Parehong call center agent, batang-bata, kumikita. Yan, correct. Open tayong joint account. I suggest not. Dahil, Bakit? there are, parang ano yan merong mga bagay na para sa mga mag-asawa, mas maganda. Katulad ng mga ibang gawain na hindi dapat gawin ng boyfriend at girlfriend pa lang. Yan. So, mas maganda kapag nandoon na sa punta na yun. It's all, but pag-usapan kung ano yung mga ninanais, ano yung pananaw nila sa pera, kailangan malaman mo yun. Ito ba saver? Tama. Ito ba investing individual? O ito ba shopaholic? Di ba? Hindi porke ganyan, hindi porke mahilig sa good time, lagi ka sinasaba, uy, sarap nito, di ba? Okay, lagi kaming gimmick, every weekend meron kaming adventure. Isang senyalis yun, naku, magastos to. Yan, di ba? Magastos to. Totoo yan. Lalo na kung bata pa kayo. Pagka Friday, hindi ba tayo lalabas? Yan. Di ba? Di ba? Mag-shota pa lang kayo. Tapos titingnan mo, okay sana kung nagtatrabaho, di ba? Paano pag yung mga college pa lang, ganyan na? Alam mo na umaasa lang sa magulang. Yan, correct. Paano pag sa sarili nga na? Kaya maganda rin yung 7 years na nakita. Estudyante pa lang ba kayo? Magkakayo na? Hindi. After graduation naman. After graduation. Tagal, pre. Hindi, pero ang ano nga doon, yung parang sinasabi nga ni Sir na... Hindi ka natukso? Hindi. Well, hindi naman, hindi naman mawawala yun. Paano mo nalamang siya na? Di ba pera-pera lang to? Nung hindi pa kayo, nakita mo ba ang bank account niya? Individual ako ba bank account. Hindi naman, sir. Hindi, yung... Hindi mo tinignan yung ATM niya? Hindi. Kailan mo unang nalaman yung girlfriend, ATM niya? boyfriend pa lang? Kailan ko Nalaman mo ba? Nalaman ko na, sir, nung yung pangalawang trabaho niya Nalaman sinabi naman sa akin na mag-open siya and Pero ayokong pakialaman, ayokong alamin ko anong branch. Kasi so far yun nga, girlfriend, boyfriend kami. Pa lang. Oo, so pero ngayon mag-asawa? Oo, alam ko. Alam niya rin yung sa akin. Ayaw mong pakialaman yung account niya, vice versa, ayaw mo rin pakialaman yung account mo. Oo, niya. at that time. Pero this time ngayong mag-asawa. So parang nag-getting to know each other na talaga kayo, no? Mas nga, malalim. Gusto nga yung sinabi ni Sir na aalamin mo, di ba, kung baka magastos. Totoo yan kasi at that time. Ba't inalam mo ba? Ha? Inalam mo kung magastos? Hindi, well, malalaman mo yan eh. When you go out, kasi meron ngang ibang style dyan na may mga barkada ko na bibili niya rin yung girlfriend niya. Ang perception ko doon, mahahawa yung girlfriend niya or at least kung di mo mapansin na magastos siya, yung boyfriend niya, baka mahawa rin o dinadala mo siya doon sa pagiging magastos mo. I don't know kung kami napansin namin yon.
Pero kami nga ganyan, hanggat maaring paghahatian, if we will both benefit from it, paghahatian namin. So wise ka na rin sa pag-spend nun? Oh, of course. May I kuripot think ka so. nun, siguro. Hindi naman sa kuripot. Ano Ay, hirap sa'yo. mo, Lahat Ber? binibigyan mo lang. Binibigyan mo lahat Pero ano yung pinakamahal na naibigay mo nun, Aber? Pinakamahal? Nung 7 years. Sabihin natin 5 years pa lang kayo. Depende sa sagot mo. Sasabihin, kung nanonood ang misis mo, sasabihin ko kung mahal mo siya o hindi. Naku. Okay. Ano yung pinakamahal daw? Pinakamahal na naibigay mo sa Commercial ba? kanya? Ano ba Hindi, kasi wala naman akong talent fee dito, kaya ako binabalik sa'yo. Kayo, meron kayo gano'n. Hindi ako yung guest eh. Ano pinakamahal? Pinakamahal na... Nagkamali ako ng sagot dyan. Ako Talaga? masasagot ko agad yan. Pinakamahal? Anong pinakamahal na mabibigay ng isang nagmamahal sa Ano kanyang... ba, gamit ba yan? O? Kahit Hindi, ano. Mahirap to. Hindi gamit, trip. Kaya yung mga tagapanood natin, isipin nyo, ano yung pinakamahal na nabigay nyo? Ano yung pinakamahal na nabigay sa inyo? Oh, kung gusto mo, baliktarin natin. Anong pinakamurang naibigay mo? Ballpen? Diyos ko kami. Talagang ballpen eh, ballpen. Ano? Anong pinakamahal na naibigay mo sa asawa mo during 7 years ng pagiging girlfriend-boyfriend ninyo? Talaga At isang taon na Yes. pag-asawa. Parang pinagpawisan ako bigla. Pero ako, para habang nag-iisip ka, dati tinanong sa akin yan, ni Mr. Colayco mismo, ni Francisco Colayco, anong pinakamahal na nabigay mo? Kasi nga, ako ang unang yung guinea pig sa pagtuturo kung paano gumastos, paano mag-invest. Di sabi ako ng gamit, sabi ko ng ano. Sabi nga, ang pinakamahal na mabibigay mo dito sa mundo, oras. Yung oras sa... Miski na sa magulang mo, tanungin mo ngayon, di ba? Yung mga matatanda, di ba? Miski na bigyan mo bigyan mo pa ng sasakyan yan, sabihin sa'yo, ngayon mo pa ako bibigyan, di na ako pwede magbadeyo, Yes, di na ako nakakita. All we want, the most expensive resource because you cannot buy it, is time. So, habang palapit tayo sa pagtatapos natin, bago magbigay ng linya-linyang sponsor si Dennis. Ang dami na eh. Ang dami na. Alam na eh, sir. Oo, ang dami na eh. Dami yan, sir. Oo. Naka-record na yun. Naka-record na. Hindi na tayo masalaman. Alam nyo, love and money, they come together. But no, it's not dependent Whether on we each like it other. or not, sir. Whether you like it or not, they come together, Yes. but they're not dependent on each other. Okay? Love cannot be bought by money. Even if you love so much, money will not come. Di ba? Unless ang iisipin mo, bago ka mag-asawa, titignan mo muna yung apelido. Alam mo naman dito sa Pilipinas, maikli yung mga apelidong dapat mong piliin. Di ba? Tan, si, di ba? Chua. Yan, di ba? Maikli. Kapag mga mahaba, Mahaba, Gokong Wei. yan. Pero maikli, ano yun, tatlong maikling salita yun. Di ba? Gokong Wei. Maikli. Pero yung mga mahaba daw, yan yung mga mahihirap. Kinari, yung mga mapagkab, yung mga Tagalog na mahaba. Ayan, sinasabi ko sa mga... Tagalikod, Tukod Langit. Yan. Ano pa ba? De La Cruz. De La Cruz, may yaman. Yung mga yan. So, pinapapil... Montemayor. Yan. Parang may peninsulares na pagka... Reyes, mayaman yan. Mga Reyes. Mayaman lang yan sa dami. Mga antenor. Mayaman sa pag-ibig yan. Yeah. Kaya nga nakaka-graduate eh. Walang ganun man. Yung graduate mo na elementary, lalaki, babae? Lalaki po. Ayan, dapat yan. Yan ang mga pinagsasabihan na natin. Yes. Yung anak ko, 20 years old, tsaka 18 years old. Yan, sinasabi ko sa kanila. And it's a relationship. Yes, so... Piliin nyo yung apelido. Ay, yung pagkatao. Yung pagkatao ng pinipili nyo. Dahil love and money, they come together, but they're not dependent on each other. You love because of the person, not because of the money. Takot ako sir, yung anak niya. Daddy, apelido! Daddy, apelido! Chua, come in. Ako mas lagi ko sinasabi sa anak ko, pag kumakain kami, ikaw, pag mag-aasawa ka, mag-imbestiga ka mabuti, baka may lahing ganito yan. Di ba? Oo, di ba? May lahing ganun. O kaya, baka may lahing buni yan. Di ba? Titignan mo, baka sa balat yan. Baka pumunta sa mga anak mo, Yan, pumunta sa'yo, pumunta sa mga kaapu-apuan mo, mag-awa ka naman sa mga ano natin, sa lahi natin. Di ba? Talagang pinaprotektahan yung lahi. No? Oo, syempre. Di ba? Pagdating ng... di ba? Baka may lahing ano yan. Di ba? Mahirap na. Nangangagat sa gabi. Ay, teka, yung ano nga pala, di ba, yung tayo dun sa Extra bata na pa yun. lang. Hindi, ano ko lang, share ko. Si Ma'am Gita kasi may sinabi na may librong Nakikita nilabas. kayo? Hindi, Ba't ganun? noon. Yung last Nagkita episode. kayo noon? The last episode. Okay.
Miss ko na. Hindi, may sinabi siya na may libro nga ang Colayco about for kids. Yes. Money for Kids. Yun, Money for nakita Kids. ko kanina sa National Bookstore. Very nice. Bininouse ko lang. Hindi ko binili kasi wala naman akong... So, hindi mo pa rin binili? Hindi ko pa binili. Kasi gusto kong bilhin pag nandyan si FJC para Huwag mo nang bilhin. Papadala na lang namin sa... Ganun ba? Oo. Yun ang maganda. May pirma pa. Ikaw naman, plastic ka mukhang yun naman talaga ang pinaabagan mo. Plastic ka masyado, ha? Si Dennis kasi tagal eh. Okay lang. Yun nga eh. Kasi papayagan nyo naman ako siguro sabihin sa inyo. Yes, Of course. Dumadami na ang nanonood, kaya marami ng sponsorship. Yung mga libro po namin, pera palaguin, nandyan sa National Bookstore. Hindi po namin tinataas ang presyo, miski na nagtataasan na ang presyo kaliwat kanan. Gabay ho siya para matulungan kayo sa inyong tamang paghawak ng pera. Katulad ng sinabi ni Cedric, meron din po kami libro para sa mga bata, Money for Kids. Yan. And also, sir, yung mga libro ni Sir Topax, pwede ngayong Valentine's Day. Yes, pwede kayong makipag-ugnayan lang. Pumunta sa aming website, una, para makuha yung libreng e-book, www.colaycofoundation.com. At kung gusto nyo magregalo ng mga libro, makipag-ugnayan lang ho kayo. Pwede naming i-deliver, katulad ng pagpaparinig ni Cedric ngayon. Papadeliver ho namin dito yung libro. Money for Kids. Kung meron ho kayong ibang stasyon, libre hong ibibigay sa inyo kasi libre makukuha ni Cedric. So, may pirma pa ho yun ni Mr. Colayco. Meron nga kami pinag-usapan ni Miss Gita rito, di ba? Sana yung mga tungkol sa pera na pinag-uusapan ng mga bata, ipasok na sa mga programang pambata. Kasi para ma-educate na sa sila. School. Na, di ba? Yung mga subject. Maski sa school, pwede na sigurong ipasok. Di ba? Alam mo, ang unang makikita mo dyan, Cedric, yung I'm sure na experience ni Dennis, na akala ng mga bata, yung pera madaling makuha. Yes. So, ang unang dapat matutunan ng bata, of course, after the arithmetic of 1 peso plus 1 peso equals 2 pesos, is yung pera, kinikita, pinagtatrabahuhan. So, yan lang, lahat po yan. Thank you sa segue. Money for Kids. Money for Kids. Bibigay po sa inyo ng tamang guidance kung paano nyo tuturuan ng mga bata. Yan. Money for Kids book is for the kids, for kids. Actually, it's a parent guide. You read it with your child. Katulad nung nilabas namin yung libro na yon, 18 years old na yung anak ko. So, humiga kami sa kama, binasa ko sa kanya yung mga storya doon ng tungkol sa pera. Pero it's ideal for 12 years old pababa. 12 years old. 12 years old. Ako 12 na yung ano ko, yung bunso ko. Kaya pa yun. Kaya pa yun. Para at least, baka maiba yung outlook niya at maging lalong... lalo siyang kulitin kapag pinag-usapan na pera. Kinikwento mo nga, sabi mo na pag may talent fee, ano ba yung kinento mo before na gusto niya maging katulad mo. Gusto niya maging katulad ko. Kasi daw, wag naman. Wag naman. Disaster ba? Kasi pag yung akala niya pag nagsasalita ako sa stage, ganun lang, pagbaba ko binabayaran na ako. So akala niya ganun lang kaano yun. Sabi hindi ko, nga nakikita yung preparation mo. Years ang experience bago ka. Yung hirap. Na ayaw mo namang idanas niya rin. I mean, gusto mo mas maayos yung yung mas sigurado. Yan. Kasi kung... So, hindi ka sigurado dito? Saan? Dito sa trabaho mo ngayon. Sigurado na. Boss, boss. Tinatanong ko nga kanina dahil marami tayong naririnig na chismis sa labas. Sabi niya, happy daw talaga siya. Oo, happy ako. Ano yan? Off the air, walang pressure. Kinakabahan niya lang siya ngayon doon sa Chapsuy. Baka nga merong sahog. Mamayang gabi, baka may ano na yan. May kasama okay naman ako sa MBC. Wala talaga. Ito lang talaga yung kumpanya na wala akong reklamo. Boss, pirmahan mo na yan, ha? Maraming salamat ulit, Sir Arman. Marami na naman kami natutunan ngayong araw na to. Friday, tatandaan lang po natin, ang isang samahan, pagka hindi pinag-usapan yung pera, kulang ang usapan. Dapat kasama yan sa mga pinag-uusapan. Dapat medyo doon pa lang, kung sa pera pa lang nag-aaway na kayo, mukhang may problema na tayo. Huwag na nating ituloy kung ano man yung binabalak natin, panghabang buhay. Correct. Okay? Doon pala sa pag-girlfriend, boyfriend, nag-aaway na kayo tungkol sa pera. Palagi ko the more na mag-aaway kayo pagka kayo mag-asawa na. Okay? Bilhin niyo yung mga libro para matuto kayo. Oo, sabay kayo magbasa. Actually, binabasa ko rin yung pinadala sa akin ng Pasko, natapos ko na yun eh. Itong libro ni Sir Topax, nangalahati pa lang ako eh. Okay, ikaw, anong may papayo mo naman sa mga
lovers at saka mag-aasawa. Totoo yan. Communications is very essential. Yes. Hindi lang sa relationship nyong bilang mag-asawa. Yes. Yung relationship nyo rin sa pera. Yes. 'Di ba? Hindi kasi biro ang gumastos, hindi biro ang kumita at magpakapagod para lang may makain kayo the next day at yung isa naman igagastos lang kung saan. So it's very crucial yung communication. Totoo yan. Yan. Hindi lang palagi salita. Oo. Diba? Sabi nga nila, sometimes you have to listen kung ano yung gusto ring sabihin. Kasi minsan, ginigiit natin yung sa atin. Makikinig. Sabi nga, ng isang plugging dito sa FM, listening is the beginning of understanding. Okay. Maraming salamat po. Ito po ang Pera-Pera Lang Yan. Sige. Sa 11 to 12 daw, babanatan yung mga sponsor natin So, okay na siya. Okay, maraming salamat sa mga sponsors natin. Thank you very much. Naipakita na yan kanina. Salamat po. Ako po si Dennis Antenor Jr. Ako po si Cedric Reyes. Maraming salamat sa muling pagbabalik po next Friday ng...